Magandang hapon po sa ating lahat at muli po natin buksan ang ating mga Biblia sa sulat ni Juan, unang sulat ni Juan, Kapitulo 2, verses 4, 5, and 6. 1 John chapter 2, verse 4, 5, and 6. So, babasahin ko po at sundan niyo po ng inyong mga mata. 1 John chapter 2, verse 4, 5, and 6. The Bible says, "He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him." Verse 5, "But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him." Verse 6, "He that saith he abideth in him, ought himself also to walk, even as he walked." Let's pray. O ang dakila, makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Ama, sa iyong kaputihan sa buhay, sa iyong patuloy, Ama, na pagbibigay sa amin ng inyong banal na salita, sa iyong patuloy ang paggamit ng mga tagapagturo upang, Ama, aming maintindihan, maunawaan ang inyong banal na salita. Ama, muli niyo pong buksan at aming puso't isipan at tulungan niyo po, Ama, na aming mapakinggan, aming tanggapin ang inyong banal na salita sa hapon ito. At tulungan niyo po kami, Ama, na maging kalugod-lugod at kaya-kaya kami sa inyong harapan upang ang aming pagsamba sa hapon ito, Ama, ay hindi mawalan ng kabuluhan, bagkus, Ama, ay maging kagamit-gamit, Ama, sa inyong gawain. At ganti po, Ama, patawarin niyo po kami sa lahat ng kakulangan, pagkakasalang aming nagawa, sa hindi na yung pagsunod sa inyong kalooban. Tulungan niyo po, Ama, na magbago ang aming buhay at kami po, Ama, ay sumunod sa inyong ninanais. At, Ama, binabalik po namin sa inyo ang kapayat at karangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So, alam natin na itong first epistle of John, isinulat ni John para sabihan ang mga believer doon sa Ephesus about sa malaking doktrina ng mga Gnosticism, which is pag-question sa humanity ng ating Panginoong Kristo, pag-question sa fellowship with the believers na dapat ay may holiness, at the same time, yung pag-question doon sa confession ay kailangan para ang isang tao ay patawarin ng Diyos. So, itong mga Gnostics, even sa panahon natin ngayon, so makikita natin yan sila. Example dyan, yung mga sa loob mismo ng Hinduism, Buddhism, Taoism, at marami pang mga world religion, makikita natin yung mga katuruan. Example is yung yoga, yung meditation, yung mag-meditate ka, i-empty mo ang sarili mo, then i-feel ka ng power, divine power daw. So, it's not about, kung makikita natin, hindi siya biblical, at wala tayong makikita sa Bible na kailangan mo meditate, i-empty ang sarili, kundi sabi ng Bible, i-meditate natin ang kanyang salita day and night. Pero hindi sinabi na i-empty ang ating sarili, ang ating isipan, then tingnan natin yung force ng mundo, at isipin natin yung napakagandang tanawin sa mundo, o para i-meditate yung, kaya sa yoga makikita natin na yung pag-yoga, talagang hindi yan kalooban ng Diyos, even sa mga Kristiyano. So dito makikita natin na itong Gnostics, sa panahon natin ngayon, nasa New Age movement, kung saan inaano nila yung tao as nagiging Diyos balang araw. Ikaw na tao ngayon, habang tumatagal, pag ikaw ay mabuti, maaring hindi ka mabuti, physical, pero ang isipan mo puro, pure daw ang isip mo, balang araw ay magiging Diyos ka, pag namatay ka. So, sinasabi dito na nakikita natin na itong si Juan, sinasabihin niya yung mga believer sa Church of Ephesus na yung mga Gnostics, yung mga katuruan na yan, ay hindi yan nakasulat sa Biblia, wala yan sa tinuro ng mga apostol, kundi yan ay gawa lamang ng mga tao. So, dito sa chapter 2,
verse 4, 5, and 6. Before niyan, verse 1 and 2, makikita natin yan, yung two foundation stones ng confession. Yun nga yung intercessory work of our Lord Jesus Christ and the propitiatory work of our Lord Jesus Christ. So ang ating Panginoong Jesus, siya yung tagapagtanggol sa atin, sa Ama. At the same time, siya yung perfect sacrifice na namatay doon sa krus ng Kalbaryo. At makikita din natin dito na ito si Juan, sinasabi niya na yung salvation ay hindi lamang sa atin, kundi para sa lahat. Inoffer ng Diyos ang salvation, dyan sa chapter 2, sa last phrase, but also for the sins of the whole world. So, ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, sabi ng mga Calvinist, ay para lamang sa mga elect, o pinili, o chosen. Pero sa Bible, sinabi ng Bible na ang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang dugo ay nabubo para sa kasalanan ng lahat ng tao. So, ang mga mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sila yung i-welcome sa family ng Diyos. Kaya dito sa verse 3 and 4, makikita natin dyan yung obedience. Ang fellowship natin sa believers, to believers, fellowship natin sa Diyos at sa believers, sa atin, makikita natin na hindi yan basta-basta magkakaroon ng fellowship without biblical fellowship, without biblical relationship. So, makikita natin yung relationship, una, na ikaw dapat ay saved. Diyan, napag-aralan natin sa Sunday School, na dapat ikaw ay saved. At the same time, dapat ikaw ay, sabi diyan, sumusunod o nag-o-obey sa commandment ng Diyos. Yan ang sinabi sa verse 3, if we keep His commandments. So, dito sa verse 4, makikita natin dito, mula sa we, makikita natin na si John, mula sa we, ginamit ni John yung he. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in Him. So, kung titingnan natin, chapter 1, chapter 2, hanggang dito sa verse 3, may kita natin na ginamit ni John palagi is we. So, ini-include niya ang sarili niya as believer. Pero pagdating dito sa verse 4, may kita yung ginamit ni John dyan is he that saith, I know Him. So, mula sa pangkalahatan, ginamit niya yung singular na he that saith. So, ibig sabihin, masabi natin na itong taong to, ikaw na taong to, ay hindi Kristiyano. Sinabi dyan, he that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in Him. So, kanina, in-include ni John, sarili niya, doon sa verse 3, and hereby we do know, and we know Him if we keep His commandments. So, if keeper ka, o nag-obey ka doon sa commandment ng Diyos, then, ikaw ay saved. Pero dito, makikita natin, he that saith, I know Him, and keepeth not. So, yung word na know nga dito is genosis. Ibig sabihin, ikaw ay mayroong relation sa Kanya. Then, sinabi dito, and keepeth not His command. Word na keepeth dito, ibig sabihin, ito yung continual, o ito yung tinatawag nating habitual na pag-obey mo sa Diyos. So, ito yung tuloy-tuloy na pag-obey mo sa Diyos. So, makikita natin na kapag ikaw ay Kristiyano, o kapag Christian ka, meron kang tuloy-tuloy na pag-obey sa Diyos. So, pag hindi ka Christian, anong meron? So, yun yung makikita natin dyan, and keepeth not His commandments, is a liar. Yung word na liar dyan is a liar. Yung sinungaling, hindi lang yung nagsisinungaling. Hindi lang yung siya ay na-deceive, kaya nakapagsinungaling siya. Yung word dyan na liar is, ibig sabihin yan ay, ikaw mismo ay deceiver. So, ikaw mismo yung deceiver. So, after being saved, John is aware that there are believers at the church of Ephesus, so, na magka-question, magsabi sila, pag ako nagkasala, ano mangyayari? So, if I sin, will God forgive me? Papatawarin ba ako ng Diyos kapag ako yung nagkasala sa Kanya? So, makikita natin dyan na yung verse 9 ng chapter 1,
sinabi doon, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive. So makikita natin, yung verse na yon, ipapatawarin ka ng Diyos if magpo-confess ka. Pero makikita natin na yung mga yon, yung confession is target ito ng mga Gnostics para sabihin nila sa mga Kristiyano na yung body natin ay makasalanan, yung tao mismo sa sarili niya, meron siyang tinatawag na divine spark, at yung divine spark na yon, yan yung magiging dahilan na balang araw na ang tao ay magiging Diyos. So, ang tao balang araw ay magiging Diyos. So, yung katuruan ng mga Gnostics, na ikaw, na yung katawan natin makasalanan. Pero dahil ikaw ay Gnostic ka, mas lalampas ka doon sa material world na kung saan ikaw ay hindi mo na kailangan ng forgiveness. Hindi mo na kailangan mag-confess. Hindi mo na kailangan mag-repent. Bakit? Dahil ikaw ay mas lamang kaysa mga Kristiyano. So yung paniniwala ng mga Gnostics na sila ay special. Special sila. Bakit? Meron silang kaalaman na hindi alam ng mga Kristiyano. May alam sila na hindi alam ng mga Kristiyano. So, kung titingnan nga natin sa history, napakalaki ng damage sa mga simbahan dahil sa Gnosticism. Even yung mga sinasabing church fathers, na sinasabi ng mga Catholicism, meron dyan mga Gnostics na question nila ang salita ng Diyos. Question nila yung ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Bakit? Dahil ang mga Kristiyano, naniniwala sila na ang Bible ay salita ng Diyos. So, para bumagsak ang kanilang paniniwala, ano pa ang dapat natin gawin? So, nakagawa sila ng paraan. At yun yung i-corrupt yung salita ng Diyos. So, corrupted Word of God, babasahin ngayon ng tao, so magiging corrupted siya. At the same time, kung preacher siya, nabasa yung corrupted na Bible, ipipreach niya yung corrupted na Bible, at yung mga nakapakinig ng salita ng Diyos ay magiging corrupted. So, yung teaching ng Gnostic, especially the teaching that we are possessed by a divine spark which allowed us to transcend the material world and all imperfection and sins. So, we are perfect, hindi sa katawan, ito, sabi ng mga Gnostics, hindi tayo perfect. Itong katawan na to ay makasalanan, pero yung ating kaluluwa, yung kaluluwa natin, may tinatawag silang divine spark, na yun yung magiging dahilan na balang araw magiging Diyos. So, kung magiging Diyos tayo, so hindi natin kailangan ng forgiveness. Diba? Hindi natin kailangan humingi ng tawad. So, bakit pa tayo magpo-confess if we confess our sins? Hindi natin kailangan humingi ng tawad. Bakit? Magiging Diyos naman tayo balang araw. So, yung paniniwala nila. Hindi sila naniwala na mayroong Diyos na nagkatawang tao para iligtas sa libutan. Kaya sinabi dito ni John sa verse 4, He that saith, I know Him. So, I know Him, kapag ikaw wala kang personal na relation sa ating Panginoong Jesucristo, hindi mo siya kilala. So, yung word na I know Him dyan, gnosis, ibig sabihin, ikaw mismo, ay merong personal na relasyon sa Diyos. Personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. If I know Him and keep it not. Sinasabi mo, nakilala ko si Jesus, ako'y nanampalataya kay Jesucristo, pero hindi mo sinusunod. Keep it not. Hindi mo sinusunod ang kanyang salita. Sabi diyan, ikaw ay sinungaling. So yung sinungaling nga diyan, hindi lang yan basta na ako ay nagsinungaling, kundi yung sinungaling diyan ay ito yung ikaw mismo ay deceiver. Kaya diyan makikita natin, hindi ginamit diyan ni John yung we. Hindi sinabi yan, we that say it, I know Him, we know Him, and keep it not, His commandment is a lie. Hindi sinabi dyan. Unlike dito sa chapter 5, no, verse 1, and chapter 6, no, verse 1, sinabi dyan, if we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Dito sa verse 6, in-include ni John ang kanyang sarili. Pero dito sa chapter 2, verse 4, hindi in-include ni John ang kanyang sarili. Dahil alam niya, doon sa church mismo ng,
sa church ng Ephesus, may mga unbeliever na nasa loob mismo ng simbahan. So, yung mga unbeliever mismo na nasa loob ng simbahan, maliban sa may mga believer din na na-influence ng katuruan ng Gnostics, may mga unbelievers na silang mas na-influence ng mga Gnostics na nasa loob ng simbahan. Sinabi nila na kilala nila si Jesus, kilala ng Jesus Christ, pero sa totoo, wala sila talagang relasyon. Yung no dyan, hindi yung nakilala mo lang siya, kundi na-experience mo yung pagiging born again. So, an example ko nga kanina, yung kay Pedro, yung kinausap ni Jesus Christ si Pedro, na sinabi ni Pedro, alam mo ng Panginoon na mahal kita. Pero makikita natin yung pagmamahal na sinasabi doon ni Pedro is all about sa pagmamahal bilang brother. Pero sinabi doon ng Panginoon, at sinabi ulit ni Pedro, tinanong siya ng 3 beses, yung pangatlong beses doon, sinabi ni Pedro na thou knowest all things. Alam mo. So yung unang know doon, yung know na kilala ni Jesus Christ bilang Jesus, bilang tao. Pero hindi sinabi na kilala bilang Panginoon. Pero yung pangalawang know na sinabi doon ni Pedro is yung know na si Jesucristo, meron siya mismong relasyon sa Panginoong Kristo. So, makikita natin na yung know, yung pagkaalam dito, hindi ito yung marami kang alam dahil ikaw ay graduate sa isang kilalang universidad, marami kang alam dahil ikaw ay graduate sa isang kilalang school, o dahil isa kang scientist, hindi. So, ang kaalaman dito, hindi yung kaalaman na tinutukoy ng mga Gnostics na alam nila halos lahat, kundi ang kaalaman dito, yung pagkaalam mo, simple, una, nakilala mo si Jesus. Nakilala mo si Jesus. So, yung obedience, yung fellowship, nangangailangan ng obedience. Sinabi ko kanina na ang relationship bilang nanay at anak, pag ang anak nagpasaway, ang relasyon nyo bilang nanay at anak o tatay at anak, hindi mawala na kayo ay magnanay o kayo ay magtatay. Pero yung fellowship nyo bilang nanay at anak o tatay at anak, maaring maging lumayo o maaring maging masama. Diba? So, yung sinasabing fellowship dito ni John, ay sinasabi ni John dito na yung mga unbeliever na to na nakapasok mismo sa loob ng church, na sinasabi nila na kami ay katulad nyo rin na naniniwala kay Jesus Christ, pero yung paniniwala nila hindi same ng paniniwala ng mga believer. Kasi ang paniniwala nila, naniniwala lamang sila dahil andun sila sa simbahan, dahil tinuro sa kanila Jesus Christ. Unlike din sa mga believers, naniniwala sila dahil alam nila na meron silang relasyon sa ating Panginoong Kristo. And after magkaroon ng relasyon, ang kasunod doon ay yung pag-obey doon sa commandment ng Diyos. So sabi diyan, he that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar. So, keepeth not his commandments. So, ikaw ay believer. So, even the time ni John, yung mga believer, maaring nasa simbahan sila, nakikinig ng salita ng Diyos, maaring kasama sila sa nagbabahagi ng salita ng Diyos, pero ang problema, itong mga unsaved dito, sila yung isa sa nag-i-influence doon sa mga saved sa katuruan about dito sa ng fellowship, yung fellowship natin sa Panginoong Jesucristo, hindi kailangan ng obedience. So, pero sinabi dyan dito na kapag nais natin na magkaroon ng biblical fellowship, kailangan natin ng obedience. Kailangan natin na sumunod sa Panginoong Jesucristo. So, may kita natin na una, 1 and 2, yung foundation stones ng confession. Then, itong foundation naman ng fellowship, which is, sabi dito dyan, obedience, o yung pag-keep ng commandment ng Diyos. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. So,
ito nga siya sabing apostasy, na yung katotohanan ay hindi talaga nasa sayo. Yung katotohanan, muntik ka na pumasok doon sa katotohanan, pero hindi mo talaga naabot o nakuha yung katotohanan. In other words, alam mo na Jesus Christ ay Diyos, tagapagligtas, pero wala kang experience, di mo na-experience yung pagiging born again, o hindi mo siya nakilala intimately, wala kang relation sa Kanya. So, yung fellowship mo sa ating Panginoong Kristo ay hindi totoo. So, ito yung sasabi nila dyan. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandment, is a liar, and the truth is not in Him. So, wala sa iyong katotohanan dahil una, hindi ka naman talaga saved. So, know here is that you know Him because you have personal relationship with Him. So, yung keepeth not, it is all about keep it na ko yung hindi mo sinunod yung kalooban ng Diyos o yung commandment ng Diyos na siya sabi ito. Keep it not, ito yung ikaw, continue kang hindi sumusunod doon sa kalooban ng Diyos. So, if ang isang Kristiyano continue niyang hindi sinusunod ng kalooban ng Diyos, may question doon. Diba? So, kung continue siyang namumuhay doon sa kasalanan, may question doon. Kung continue siyang sabi niya na ako ay Kristiyano, pero ang mga ka-fellowship niya ay hindi mga Kristiyano, so merong question doon. So kung sasabihin mo na ako Kristiyano, then namumuhay ka ng tuloy-tuloy doon sa kasalanan, sabi ng Bible, the truth, yung katotohanan ay wala sa iyo. Nagsisinungaling ka. Sinasabi mo lang, pinapahupa mo lang ang sarili mo na, oo, ako ay Kristiyano. Pero sa totoo, hindi mo talaga naranasan ang maging born again. Hindi mo talaga naranasan na ikaw ay maging Kristiyano. Hindi mo naranasan yon. Kaya hindi mo na kayo itanong sarili mo, bakit ko ginagawa itong kasalanan na to? Kung itatanong ba, ba't ko ginagawa ang kasalanan na to? Kasi nga, wala pa pala kay Kristo. Pero hindi yan sasabihin ng isang false believer. Sabihin niya na, ako wala kay Kristo. Hindi sasabihin yan. Ang false believer, na-pride siya. Sabihin niya na, ako ay na kay Kristo. Pero sa totoo, hindi niya tatanggapin yung tunay na katuruan ng Panginoong Kristo. Yung Bible, hindi niya tatanggapin yan. Yung keep it not, ito yung continue mong nilalayuan, continue mong nire-reject yung pagsunod sa Diyos. So, keep it not is kung hindi yung isang beses na hindi ka nakasunod sa Panginoon, hindi ka na save, katulad ang paniniwala ng mga Arminianism, sabi nila, kapag ako nagkasala, hindi na ako save, then kailangan ko na naman magsisi ng kasalanan at masave. So, hindi yun. Ang sinasabi dito, keep it not, ito yung ikaw bilang Kristiyano, nagkasala ka, then nung nagkasala ka, humingi ka ng tawad sa Panginoong Kristo. Pero yung keep it not dito, ito yung ikaw na nagkasala, then nagkasala ka ulit, nagkasala, hindi ka man na humingi ng tawad. So ito yung habitual mo na ginagawa na hindi sumunod doon sa kalooban ng Diyos. So, nakaraan na pag-aralan din natin yung cleanse us from all sin. Ito yung continual na paglilinis ng ating Panginoong Kristo tuwing tayo ay nagkakasala. Kapag nagkasala tayo, pupunta ang ating Panginoong Kristo sa Ama, i-intercede tayo. Yan ay diligtas na ng dugo ko. So, may kita natin dito yung intercession ng ating Panginoong Kristo. At the same time, kapag ang Kristiyano nagkasala, pag humingi siya ng tawad, papatawarin siya ng Diyos. Pero dito may kita natin na itong mga Gnostics, hindi sila talaga humingi ng tawad. Hindi pa sila humingi ng tawad sa Diyos. At may kita natin na talagang ang kanilang mithiin is hindi para malaman ang katotohanan, kundi alamin ang katotohanan at i-refute ang katotohanan. So, aalamin ko kung ano pa iniwala nila. Ito, naniniwala sila na ang Jesucristo daw ay Diyos, na nagkatawang tao. So, ito, titingnan natin. So, mali yan. Pagkat ang katawan ng tao ay hindi pwedeng gamitin ng Diyos, pagkat ang Diyos ay banal, samantala ang katawan natin ay
corrupted. So, yun yung panlaban nila para i-refute nila yung katotohanan. So, ang mga Gnostics, nakikita natin na hindi nila gagamitin yung salita ng Diyos para maborn again sila. Kundi gagamitin ang salita ng Diyos para pag-aralan kung paano kakalabanin o kung paano i-corrupt yung paniniwala ng isang Kristiyano. So, example na paniniwala na kinurap ng mga unbeliever, yung theistic evolution. Para maganda. Evolution, sabi ng mga believers, huwag yan. Against yan sa Genesis. So, ngayon, ang ginawa ng mga unbeliever, ngayon, ang mga believer na to, talagang titigas ng ulo, hindi naman maniwala sa evolution. Gawin natin theistic evolution. So, nilikha ng Diyos ang mundo, nilikha ng Diyos ang matter, ang atom, then ang ginawa ng Diyos, after yung nilikha, hinayaan niya itong mag-evolve. So, example doon, Genesis 1, then may pagitan, gap theory. So, yung gap na yan, merong sinasabi yung tinatawag na million of years, 100 million of years na nangyayaring evolution before lumabas si Adan at Eva. So, unbiblical teaching. So, ganong example na paraan ang ginagawa ng mga Gnostics para makapasok sa loob ng simbahan. Una, unaware ang Kristiyano. Hindi alam, pag hindi ka nag-aaral sa salita ng Diyos, hindi mo alam na, katuruan pa na ito ay Gnostics. So even sa panahon ni John, may mga ganon na unbeliever at even believer na na-influence sa labas. Dahil na-influence sila doon sa labas, ang gagawin nila, ipapasok nila doon sa loob. Then, dahil nasa loob na ngayon, dahan-dahan itong kakalat. So, hanggang sa tumagal, every believer na is magiging, bawat tao na matuturuan ng Gnosticism ay magiging Gnostics na. Yung problema dyan, sinabi dito ni Juan, na kapag ikaw ay hindi mo siya kilala, pag di mo siya kilala, talagang babagsak ka doon sa Gnostics. Pero, sinabi doon, he that saith, I know him, keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. In verse 5, sinabi dyan, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. So, may kita natin dito, yung katotohanan, but whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. So, ito naman yung kabaliktaran ng keepeth not. Ito naman keepeth. Yung isa na habitual niyang hindi sinusunod yung commandments ng Diyos, at ito namang isa na habitual na sinusunod yung commandment ng Diyos. Yung keepeth His word. So, ito yung isa sa magiging hint na ikaw ay isang Kristiyano. Ikaw ay sumusunod at kinikip mo yung salita ng Diyos. So, ibig sabihin, paano mo kinikip? So, makikita natin sa mga verses, sa Old Testament, makikita natin mga paraan kung paano kinikip yung salita ng Diyos. Mini-meditate natin ang Word of God. Binubulay-bulay, umaga, tanghali at gabi. So, yun yung paraan na kinikip natin yung kanyang commandments, ang kanyang salita. Ano pa? Paanong paraan? So, makikita natin yung sinabi ng Bible na ibahagi natin yung kanyang salita. So, kinikip natin, o ino-obey natin yung commandment ng Diyos if binabahagi natin ang kanyang salita sa bawat tao. So, makikita natin dito, yung dalawang klase ng tao, yung negative at yung positive, yung isa is keep it not. So, hindi siya safe. Yung isa, yung nagkikip ng Word of God. So, may kita rin dito, but whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected. So, yung keepeth dito, may kita natin na yung isang Kristiyano na tuloy-tuloy
na ginagawa niya yung kalooban ng Diyos, masabi natin na siya ay saved. Yung obedience. Nasa obedience kasi natin may kita if siya ay Kristiyano. Yung pagsunod niya. Yung pagsunod niya sa Diyos. Yung pagsunod niya sa Bible. Yung pagsunod niya sa commandment ng Diyos. Doon natin may kita if ang isang tao ay saved. Hindi ko may kita na saved ka. O dahil ganito yung pagnanamit ko, di ko masabi na ikaw hindi ka saved. Dahil ako merong earrings o may tattoo ako. So, sinasabi mo na, may tattoo ka, sabi mo Kristiyano ka. Dahil may earrings ka, sabi mo Kristiyano ka. So, sasabihin ko, Kristiyano ka. Pero hindi ko makikita yon. Ang nakikita ko lang yung panlabas mo, pero yung panloob mo, hindi ko makikita. Pero, may isang paraan para malaman ko kung ikaw ay isang Kristiyano. So, sa paanong paraan? Kung paano yung pagsunod mo sa Panginoong Jesucristo. So, sa bawat araw ng ating buhay, ang tanong doon, sinusunod ba natin yung kalooban ng ating Panginoong Jesucristo? Di ba, bilang tayo mga Kristiyano, sinave tayo ng ating Panginoong Jesucristo para magpatuloy. Para magpatuloy, una sa pagbabahagi ng kanyang banal na salita, at the same time, para yung ating family, yung ating mismong family, itong church, ating family, is magkaroon tayo ng pagpapalakasan sa bawat isa. So, yung mga believer, even the time of John, maraming mga problema. May mga problems. So, may mga problems about sa Gnostics, may mga problems about sa mismong personal. So, yung mga problema na yan, may kita natin na minsan sinasabi ni Kristiyano, kaya hindi ako naging faithful sa Diyos dahil sa Kanya. Kaya hindi ko nasusunod ng kalooban ng Diyos dahil sa Kanya. So, may kita natin na kapag ikaw ay Kristiyano, talagang i-strive mo talaga na sundin yung kalooban ng Diyos. Talagang ang gagawin mo ay talagang nanaisin mo na parang yung isang tao, sinabi niya na sabi ng isang tao na paano yun ngayon? Kalaban mo ang buong mundo. Sabi niya, okay, kalaban ko ng buong mundo. So, pag ikaw isang Kristiyano, tatayuan mo yung pinaniniwalaan. Tatayuan mo yung kung ano yung sinasabi ng Biblia. Kung ano yung sinasabi ng Bible about sa ating Panginoong Kristo. Kaya, pag ang isang Kristiyano, nakikita natin hindi siya sumusunod. Sabi niya, Kristiyano siya, pero hindi siya sumusunod dun sa commandment ng Diyos. So, minsan may pagkakataon na iniisip ko na even during the time na simang simbahan pa ako, may mga believer, mga young people, yung pagsasabihan mo sila ng salita ng Diyos, pero hindi mo makikita yung pagbabago sa buhay nila. Wala kang makikitang improvement. Ngayon, kunyari, 2020, tinuruan mo siya hanggang 2030, wala ka nakita improvement. Sinabihan mo siya na, bilang mga Kristiyano, huwag kayong bilang young people, huwag kayong magkaroon ng hindi Kristiyano partner. Diba? So, after ilang years, may partner na hindi Kristiyano. Tapos sabihin nila, Pastor, Brad, pag-pray mo na masave siya. So, unang-una, hindi naman talaga yung kalooban ng Diyos. Doon pa lang sa simulat sa Paul, hindi ka na sumunod sa Diyos. So, pag nasira ang family mo, kung may kasalanan doon, ikaw bilang isang Kristiyano. So, bilang isang Kristiyano, meron tayong dapat tinatandaan sa ating buhay na bawat hakbang na ating nilalakaran ay dapat nakasangguni tayo sa salita ng Diyos. Hindi yung sa sarili nating iniisip o sa sarili nating kaalaman. Kaya itong Biblia, itong John, is book of assurance. Ina-assure tayo na tayo ay saved. Bilang mga saved, meron tayong dapat nilalakaran, which is mabasa natin yan dito sa chapter 2, verse 6. Sinabi dyan, He that saith, He abideth in Him, of Himself also so to walk, even as He walked. Kung sinasabi mo
na ikaw ay sa Diyos, sinasabi mo, ikaw ay nag-obey sa Diyos, sinasabi mo, kinikip mo yung Kanyang commandments, so ibig sabihin, ikaw ay nananatili sa Kanya. So itong abided dito, ito yung continual o tuloy-tuloy na pananatili mo sa Diyos. Ibig sabihin, wala kang ibang time para mag-isip, susundin ko ba ang Diyos sa oras na to or hindi? Susundin ko ba ang Diyos sa panahon ng kahirapan o hindi? Susundin ko ba ang Diyos kapag mayroong pagsubok o hindi? So, susundin ko ba ang Diyos kapag masaya ko o hindi? So, dito, may kita natin yung abided dito, ito yung patuloy kang tumatalima o patuloy kang nakadikit sa ating Panginoong Jesucristo even the time na may persecution na mga pangyayari. So, but verse 6, He that saith, He abideth in Him, ought himself also to walk. So, saan tayo mag-walk? Yun yung pag-walk natin ngayon sa obedience sa Diyos. Yun yung pagsunod natin sa Panginoong Jesus. Kaya nga dito, may kita natin, after natin ma-save, simula in chapter 1, yung buong first 10 verses, may kita natin dyan, it's all about na tayo ay na-save. Paano tayo na-save? Sino ang nagbayad ng ating kasalanan? Then sa chapter 2, verse 1 to 3, 1-2, may kita natin dyan, yung foundation na kung paano tayo ay na-save at merong nagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Paano naman pag tayo ay nagkasala? So yan, sinagot ni Juan, sabi ni Juan dyan, na meron tayong taga-intercede at meron tayong tagapagtanggol at meron nang nagbigay ng kanyang buhay para sa atin, o sacrifice para sa atin. Then after nyan, 3, 4, 5, hanggang 6, ito naman yung tayo sa part natin. Una sa part ng ating Panginoon, ngayon naman sa part natin, ano naman yung sa part natin bilang Kristiyano, is yun yung i-keep natin yung salita ng Diyos. Sabi dyan, whoso keepeth His word, in Him verily is the love of God perfected. Yung love of God perfected dyan, is ito yung tayo ay naging obedient sa Diyos. Naniniwala tayo na kapag ang tao ay na-save, hindi siya perfect. Hindi siya nagiging perfect. O naabot niya yung perfection na hindi na siya magkakasala. So, ang tao nang siya na-save, meron siyang new nature, pero andun pa rin yung kanyang old nature. Pero, dahil nasa kanyang Word of God, yung old nature, hindi yan mangunguna sa kanyang buhay. If siya ay saved. So, may kita natin dito na after ng tao ay na-save, meron na siyang new nature. At yung new nature na yan, para mapakain niya, kailan basahin ang salita ng Diyos. At dito nalabas yung pag-obey niya sa salita ng Diyos. So then, He that saith, He abideth in Him, ought himself also to walk, even as He walked. So, may kita natin dito na ang Diyos, ginawa niya yung part niya. So, yung part natin, yun yung obedience. Yung pagsunod naman natin sa Diyos, yun naman yung part na meron tayo. Kaya sinabi dyan na also so to walk even as He walked. Yung abided dyan, yung pag-abide, yun tayo, continue tayong nananatili sa Kanya. May mga sa church, especially church, may mga believer na after ilang years, nawala simbahan. Hindi sila nag-aabay. After ng ilang years, hindi rin sila napunta sa ibang simbahan. Hindi rin sila lumago. Hindi sila napunta sa simbahan. Ang nangyayari, minsan, may kita mo lang sila nakatambay sa iba't ibang bahay. Tapos minsan, may makakausap ka rin isang believer. Sabi niya, believer, then mag-share ka ng salita ng Diyos. Sasabihin niya, dati, naka-attend din ako sa BBS. Uma-attend din ako dati nung kabataan ko sa simbahan. Ang tanong, nasan ka na ngayon? Diba? So, ang isang Kristiyano, nag-backslide, pero bumabalik. Pero ang hindi Kristiyano, hindi nagbabackslide. Talagang, kung papaano ang baboy, natural sa baboy, ang manatili doon sa madumi, ganon din ang unsaved. Kahit anong linis mo sa unsaved, dahil unsaved siya, babalik yan siya doon. Ang unsaved, kahit anong turo mo ng salita ng Diyos,
hindi yan makikinig. Bakit? Unsaved siya. At babalik din siya doon kung saan siya. Pero ang saved, pag save, tuturuan ng salita ng Diyos, matututo ng salita ng Diyos yan. Mag-grow yan sa salita ng Diyos, mananatili yan sa salita ng Diyos, susunod yan sa salita ng Diyos. At ikikip niyo yung salita ng Diyos. So, sa bawat araw ng buhay ng isang Kristiyano, iniisip niya, siya dito sa mundong to ay isang pilgrim. Isang stranger, isang foreigner, na ibig sabihin, wala siyang sarili dito sa mundong to. So, naglalakbay siya bilang isang stranger na ako is bilang isang Kristiyano, dapat ako yung tagapagbahagi ng salita ng Diyos, hindi dapat ako yung nakikibahagi doon sa masama. So, yung abidant dito, ito yung ikaw, after ng years of service, nanatili ka pa rin sa Diyos, sa gawain. So, kung papaano ang ating Panginoong Kristo dito, makikita natin, binigay niya ang kanyang sarili. Tayo mismo na bilang mga Kristiyano, is ang ating mga gagawin lang is yung mag-obey sa kanyang salita. Which is, yung pag-obey sa kanyang salita, sinabi dyan, he that saith he abideth in him, ought himself so to walk, even as to walk. So after nang sinabi ni John yung about obedience, nagbigay kagad siya ng susundin. Sabi dyan, also so to walk, even as he walked. So lumakad tayo kung paano yung paglakad ng ating Panginoon Kristo. So sabihin, may example tayong iiwanan. May example tayong iiwanan na balang araw yung ating magiging anak, apo, kapwa-apuhan, when, ito pala yung lolo ko. Ito pala yung naiwanan niya. Isa pala siya dating talagang faithful na Kristiyano. So, maganda example na dapat kong sundan. So, makikita natin na si John mismo, maganda example si John na dapat ka rin sundan. Sa napakalambing ni John dito sa pagsusulat niya dito, dahil ginamit niya ngayong My Little Children, malambing yung pagsusulat niya na hindi talaga yung makikita mo na yung parang picture niya talaga iyaano niya, babagsak niya yung kamay niya. So makikita natin dito, sinasabi dyan dito na yung mga believer, kapag sinabi mong believer ka, hindi ka manatili sa kadiliman. Hindi ka lalakad sa kadiliman, kundi meron kang panibagong buhay na ang lalakaran mo is yun yung salita ng Diyos. Sabihin, fellowship ay yung tunay na fellowship, merong tunay na pag-obey sa Diyos. So, then may fellowship ka sa Diyos, dapat nag-obey ka sa Diyos. Kasi kapag ikaw saved, may relation ka sa Diyos. Pero yung fellowship na yan, lumalaki o sabihin natin, hindi na walang fellowship, pero nalalayo ka sa Diyos. Sa paanong paraan? Sa hindi natin pag-obey sa Diyos. Para tayo mapalapit sa Diyos, sabi ni John dito, is yun yung pag-obey natin sa Panginoon. Pag-obey natin sa kalooban ng Diyos. Yun yung sinasabi ito, he that saith, I know him, and keepeth not his commandment, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Love of God perfected. Ibig sabihin na tayo ay sumusunod, even na hindi tayo perfect, dahil sa pagsunod natin sa Diyos, nagiging perfect yung pagmamahal niya sa atin. O nagiging kompleto yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Love of God perfected. So, yung pagmamahal natin sa Diyos, nagiging kumpleto sa magitan ng pagsunod. Kasi, sasabihin mo, mahal mo yung isang tao, pero hindi mo siya sinusunod, o mahal natin ang Diyos, pero hindi natin siya sinusunod, question yan, di ba? So, ibig sabihin, kapag sinasabi mo na ikaw ay nagmamahal sa Diyos, at sinusunod mo siya, ibig sabihin, Kristiyano ka. Sinabi dyan, verily, truly, katotohanan,
is the love of God perfected. Hereby know we that we are in Him. So malaman natin, kapag sumusunod tayo sa Diyos, pag nag-obey tayo sa Diyos, malaman natin na sa Kanya tayo. Bakit? Dahil sumusunod tayo sa Kanya. So, bilang isang Kristiyano, kayo bilang Kristiyano, malaman ko na ikaw ay Kristiyano pag nakikita ko na sumusunod ka sa Diyos. Yun yung magiging kaisipan ko. Pero pag ikaw, nakikita kong sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi ka sumusunod sa Diyos, so mag-question ako naman. So, para makita natin, dapat ang bawat isa sa atin, para masabi natin ang bawat isa sumusunod sa Diyos, bawat isa masabi natin Kristiyano, dapat tayo ay sumusunod sa Diyos. So, pag hindi ka naman Kristiyano talaga, hindi mo talaga mapanghawakan yung pagsunod sa Diyos. Kaya, talagang siguraduhin natin na tayo ay ligtas. Kaya itong Book of John, may natin Book of Assurance. Binigyan ni John ng assurance ang mga Kristiyano na kayo ay saved dahil sa ating Panginoong Kristo. Pag kayo nagkasala, pwede kayo mag-confess. At the same time, kapag ang Kristiyano, sinasabi mong Kristiyano ka, pero hindi ka nananahan sa katotohanan, so, question up ka. Pero pag ikaw, nananahan ka sa katotohanan, sabi dyan sa verse 5, hereby know we that we are in Him. Know we, yung know dyan, nakikita natin, in, so ibig sabihin, ikaw mismo, alam mo yung mismo sarili mo, na save ka. Hindi dahil sinabi na save ka, kaya ka save, kundi dahil alam mo mismo sarili mo, na ikaw mayroong relasyon sa Diyos, dahil sa salita ng Diyos. So yun siya sabi dyan, na that we're hereby know we that we are in Him. So let us pray. Let's pray. Pamandakila, makapangyarihan sa lahat naman, nagpapasalamat po kami sa inyong kabutihan, sa inyong buhay. Nagpapasalamat kami, Ama, pagkat binigyan niyo po kami, Ama, ng kaligtasan sa magitan ng inyong pagsugo, ng inyong buktong na anak ng Kristo Jesus, upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, upang kami, Ama, ay ligtas at magkaroon ng walang hanggang buhay. Nagpapasalamat po kami, Ama, pagkat ibinigay niyo po ang sulat ni Juan upang malaman namin kung paano ang pamumuhay bilang isang Kristiyano sa mundong ito, na habang naglalakad kami na sumusunod sa inyo, naglalakad kami ng may kabanalan, at tulungan niyo po kami, Ama, na masunod po namin ang iyong kalooban. At Ama, binabalik po namin sa iyong kapaligkarangalan. In Jesus' name we pray. Amen. So matili po tayo nakapikit at nakayuko. Nakapikit na kayo.